sa Dipolog. Live kita nga madungog sa RMN, DXDR ug IFM ug inman sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Nanukan kita dinhi sa Sunburst Fried Chicken, ground floor, Camila Hotel 1, ning Dakbayan sa Dipolog. November 11, 2012. Hapit na gyud ang Pasko. So, how many days to go before Christmas? 44 days to go before Christmas. Dayon, dinhi sa itong Dakbayan sa Dipolog, kadtong gusto nga maari sa Dakbayan sa Dipolog, palihog lang pagdala mo sa inyo ang raincoat, jacket, payong, helmet, ngay kusog kayong ulan dress Dipolog, tugnaw kay sa nga tanan, no? Dayon, atong panawagan usab ang atong mga kaigsuonan nga nagpuyo dinha sa daplin sa mga baybayon, daplin sa suba o diha sa mga kabungturan nga magbinantayon kita kay simba ko lang kinini ang panahon nato mukalit unya og baha or soil erosion o guban pa, no? So para walay mga kinabuhi nga makalas atog yung bantayan ang atong kaugalingon, especially ang atong mga kabataan atong bantayan, no? Kay dili maayo ang panahon karong panahon na nato sa atong Dakbayan sa Dipolog. Ambot lang sa atong tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte. Dayon atong pasalamatan ang ato ang special events team diri sa atong kapihan sa Dipolog nga matag Domingo nga tanan kanunay nga ni ayuda kanato sa ato ang duha katakna nga public affairs program ang kapihan sa Dipolog. Salamat ngadto sa ato ang IT Director si Mr. Silbert Donduyano nga may nagdala sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Ang kamera unta imo po ritang ipatubang sa imong kaugalingon Silbert kaya ron makita nga ikaw po diha. Then si Tax Ilomba, makita po si Tax Ilomba alang sa atong radio broadcast sa DXDR ug IFM. Si Danny Luod dito sa istasyon sa ngalan ni Station Manager, di na pwede si Danny. Station Manager Richard Villaronte, kini si Edith Pahintitumong, ang inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog. Kapihan sa Dipolog is a public affairs program dinhi sa atong duha ka Dakbayan sa Dipolog dapitan tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte nga nagtuki sa lain-lain nga mga butang nga adunay kalambigitan ang atong mga katawhan dinhi sa katilingban. So, politics, economics, about weather, about mining, about religion, anything under the sun, ato nang gidiscuss diri sa atong kapihan sa Dipolog with our guests, no? Atong mga persons in authority nga atong kanunay nga gimbitar matag Domingo nga tanan aron mao'y mahimo natong resource persons sa ato ang kapihan sa Dipolog. Usab atong gipaabot ang ato ang mga panelists karong buntaga kay balo ko nga tugnaw kaayo basig tuapat to sa ilang mga bedrooms, no? Hinaton ta to nga nangaligo na to karon sila bahala og kanana mag-ambak-ambak sa banyo basta kay makaligo na. Atong greetings ngadto sa ato ang suking tigpaminaw karong buntaga si Ma'am Fe Ligorio, ang pinangga nga kapikas ni Konsehal Ruben Ligorio. Kay balo ko kaming na to si Konsehal Ruben Ligorio karong buntaga, si Russell Ligorio og si Attorney Paul Ligorio, mga pinalangga nga mga anak ni Konsehal Ruben Ligorio og ni Ma'am Fe Ligorio. Good morning. Ingon man ato ang pagsaludo atong sa pinangga nga kapikas usab ni Edgar Soronda, si Helen. So gar hinahinay nag-agino dire kay haron daghan na kita nga mangutana sa atong mga bisita karong buntaga kay naabot na ra ba ang uban natong mga bisita, no? Dayon ato usab gipaabot ang ato ang panelist, lain nga panelist si former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga kay balo ko nga on the family way na punto siya karon. Then anytime this month or bisag karong adlaw makalugar to siya, doon na tay guest panelist na nga mulingkod dinhi sa ato ang kapihan sa Dipolog. So hopefully di lang sa nato hinganlan kay basin on niya og dili mo dayon, pero og mo dayon siya mas maayo. Guest panelist nato kay ang atong duha ka panelist nang lansar man gud ni si Konsehal Ruben Ligorio sa Liberal Party og si former Congressman Matoy Barinaga diri sa APP, no? So pag-abot sa March 28 taaman raban sila, no? So pagka March 29 di na siya pwede nga mo guest panel mo panel diri sa ato ang kapihan sa Dipolog, pwede na to sila interviewon.
Pero mao na nga kinahanglan ta guest panelist, no? Duha pud kabuok atong ihuli pud nilang duha. So hopefully ang atong guest panelist mutambong na to siya diri sa atong kapihan sa Dipolog mo nang di lang sa ginato hinganlan, not unless moari to siya diri makita na to personally. Okay? So sa makausap pa, good morning, good afternoon, good evening, tibuok kalibutan nga makita sa atong live streaming o ingon man sa atong pagsibya sa ato ang kapihan sa Dipolog sa atong mga radyo. O ania si Paul James Hokulan alang sa mga novena sa Panginabuhi. Paul James? Aki, daghang salamat dat og may buntag sa tundang suking tigpaminaw, Luzon, Visayas ug Mindanao ug tibuok kalibutan to www.rmndipolog.weebly.com. Ang kapihan sa Dipolog mapasalamaton sa itong mga sponsors nga karon ay nagpa-luyo alang sa kalampusan matag adlaw nga Domingo nga tanan. Sila si Vice Mayor Senen Angeles, ang ato presiding officer sa nguniang panglungsod sa Dipolog. Daghang salamat sir kang board member Cedric Adriatico, second district board member Zamboanga del Norte, Janus Marketing. Daghang kayong salamat alang sa problema sa inyong mga diferensya sa inyong mga sakyanan sa bisan asa nga brand o bisan unsa nga brand atuan nyo ang Janus Marketing. Kini gidumala og panagyahan ni ABC President Honorable Janus Yu nimutang sa may Quezon Avenue fronting sa may Tapin Show ning Dakbayan sa Dipolog. Pwede tawagon sa telephone number 212-1148. Ang Wilson Elite Chicken and Hog Buyer, sila mapalit na maligya usab sila sa inyong mga buyong mga baboy, manok, kanding, baka o bisan unsang kahayupan sa makatarunganon og ubos kaayo nga presyo. Pwede sila sa mga orders sa mga lechon. Diba karong tingulan-ulan init kaayo nga lechon. Okay. Ang Wilson Elite Chicken and Hog Buyer kinagipanagyahan ni Mr. Ruel Ferrarin. Anak kay nimutang sa may Bypass Road, Staka, Dipolog City. Matawag sa telephone number 212-8370 alang sa inyong mga orders o kaha sa inyong mga inquiries about sa ilang negosyo, labi na sa inyong mga pangtumod nga mga kahayupan. Kang Honorable Kenny Val Ong, Chairman sa Committee on Labor, Employment, Skills Development and Public Service, Chairman sab sa Tourism, Trade, Commerce and Industry sa Gudang Panglungsod sa Dipolog. Daghang usang salamat kadto Camillas Milagros Agustin sa West Cornelia Avenue, Chicago, Illinois, USA. Kang Attorney General Jojo napigkit sa atong City Councilor o 3rd Assistant Floor Leader sa Gudang Panglungsod sa Dipolog. Kang Provincial Schools Division Superintendent sa Zamboanga del Norte, Dr. o Superintendent Sunny Ray F. Amit. Daghang kayong salamat sir. Ngadto kang City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan, Honorable Apple Marie Agulong. Salamat kayo, salamat sa kay last Friday sa itong pagpagayon sa tuang clean up drive nga ni-sponsor sab si Honorable Apple Marie Agulong. Kang Mr. Roger Walter King og sa may Oma County Tyrone Northern Ireland, daghang salamat. Kang Mr. Henry Chanero sa atong Provincial Director sa Department of Labor and Employment kada pahinumdum atong susihon og hibaon ang atong katungod isip mamumuo dinhi sa Zamboanga del Norte. Salamat usab ngadto na kang former City Mayor sa Dipolog Mayor Roberto Uy og kang City Mayor Evelyn Uy sa Dakbayan sa Dipolog. Ato sab sa FNR Marketing, sila ang wholesaler or retailer sa barato nga tindahan og maabihon sa tanan ang tagya og tigdumala niini. Sila namaligya sa laing mga schools and office supplies, sila sa typewriters o pabaron typewriters na pa. Typewriters, computers, accessories, inks, bags, bola, trophies ug uban pa sa ubos og makatarunganon kay nga presyo. Alang sa kasiguruan sa inyong pamilya o kabtangan, exclusive dealer ang FNR Marketing sa Canon kaniyang cameras, sa kaniyang CCTV cameras. Nasab kanila ang mga Canon photocopiers, Canon cameras, video cams, Canon scanners, printers ug mga Canon projectors. Ang CCTV cameras 35,000 pesos lamang, siguro ang imong kabtangan o nga ang kaluwasan sab sa imong pamilya pagbaton og CCTV cameras, labi na nga requirements siya sa 2013 renewals o kaniang bag-o nga business permit. Labi na sa itong mga tindahan, establishmento din sa Dakbayan sa Dipolog. Ang FNR Marketing, ipanagyahan kini o gidumala ni Ms. Nuna Cabigon na nimutang sa may Jorona Street at bangyod sa may main campus sa Zamboanga del Norte National High School. Pwede tawagon sa telepono 212-3702. Also, maayong buntag ay nga ito kang Atty. Pet Zamora sa Chicago nga karoon nagsunod-sunod ng programa. Maayong buntag o welcome sa programa Kapihan sa Dipolog. Okay, thank you so much, Paul. Ato mang gihisgutan god nga atong mga greetings sa atong mga amigo, mga amiga sa tibuok kalibutan. Diri sa ato ang Dakbayan sa Dipolog, ato pong i-greet kay naminaw man sa kanunay ang atong loyal friend nga si Mr. Walter B-Boy Balisado. Hey B-Boy, good morning B-Boy.
And hinatunta nga maayo ron ang imo ang pagpaminaw sa atong kapihan sa Dipolog. Regards po sa imong mama. Dayon hinatunta nga maayo na ka, no? So God bless you, B-Boy Balisado. O si Auntie Sally Elia, good morning. Si Mr. Jun Hunyo, good morning also. Si Papa Junjun. Okay, so atong ipaabot atong mga bisita karong butaga atong si Attorney Chris Palpagan, City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan, ato to siyang gi-invite diri personally. Dayon hopefully coming na to siya. Dayon usab atong gi-invite diri si Mr. Michael Malaka, ang president sa Dipolog Consumers Watch Group Incorporated. O in the meantime, ani-ana ang ato ang mga bisita uban karong buntaga, no? So, ato nahon og nanas Michael, ato nahon pag acknowledge ang secretary sa Consumers Watch Group, si Melanie. Good morning, Melanie, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Kadyot ra kayo ang briefing. Yang greetings. Okay, so ato pong kauban diri karong buntaga si Mr. Victor Banigsaka, ang ato ang Trade and Industry Specialist sa Department of Trade and Industry. Good morning, Mr. Banigsaka. Victor. Good morning, Dut. Okay, thank you so much nga nagahin jud mo og panahon aron atong mahisgutan diri ang bahin sa mga sa inyo ang trabaho o ingon man sa mga Consumers Act o mga Consumers Welfare, no? Kabahin ni ani kay labi na hapit na Pasko, so daghan kita mga hilisgutanan karubutaga. Ato usab nga i-acknowledge ang paghiabot ni sa lain natong bisita. Part 2 ni karong buntaga last Sunday diri si Engineer Noel Bazan, ang ato Provincial Director sa Department of Trade and Industry. Naghisgot kita sa Domingo, kabahin na sa mga helmet o uban pa. Karon ibalik na usab si Mr. Michael Malaka, ang atong President sa Dipolog Consumers Watch Group Incorporated. Good morning, Michael, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning din, and sa atong talang mga tigpaminaw karong buntaga, no, ulan ka nga bukod ka buntagon diri sa ato ang Kapihan sa Dipolog. Okay, thank you so much. Rain or shine, the show must go on. Except og mo brown out. Kaya wala kita anak, beyond our control. Okay, good morning na din sa itong tanang mga teachers, mga guests nga naroon na sa Dakbayan sa Dapitan alang sa itong 2012 Batang Pinoy Games sa Mindanao League. Naroon sa Dakbayan sa Morag and gahapon, nag-intag gahapon katuban mugikan karon uban ugma pa. So welcome to Zamboanga del Norte sa mga guests and participants sa 2012 Batang Pinoy Games sa Dakbayan sa Dapitan. Okay, thank you so much. O kang Konsihal Apple Marie Agulong, good morning. Yes, Dapitan. Si Honorable Mayor. Alimarlo Dagpin. Good morning. O kang City Mayor karon nga si Vice Mayor dili day Mayor na jud. Jing Chan. Chiki. Gwapa sa kanunay, Jing Chan. O kay kuan man kanana ang di pa man ta magsugod, naabot na po ang lain na itong panelist, ato una ning i-acknowledge kay basin unya og kanana ang supinaan unya taani. Okay, so we would like to acknowledge the presence of our lain na nga panelist, si former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga. Good morning, sir. And it's a wet and cold morning. Salamat dit, abin ako kakure mo itong hadiri kay ulan man. Naunhan mo ko sa itong mga bisita o itong mga panelist. No? Sa itong mga naminaw karon, I would like to greet them for a pleasant Sunday. No? Bisag ulan. Thank you. Thank you, sir. Pleasant Sunday, bisag ulan kay God man jud mo'y gadala sa itong kinabuhi. May gani kay nakamatata, pero buyag lang, no? So thank you so much, God. Okay, so let's start the ball rolling. Kani atong Domingo, ato matong gihisgutan kabahin na sa implementasyon, stricto nga implementasyon sa helmet, sugod na karong Enero. Dayon kauban sa pulis, ang DTI mulay lead ani agency, dayon nang hatag sa mga ICC stickers, no? Dayon ani kauban man nato si Mr. Victor Manigsaka, ang atong Trade and Industry Specialist. Siguro, sir, mahisgutan na po nato ron, Vic, ang kabahin na kay Pasko naman pohon. Kabalo ko nga, daghan na po ang mamalitay og mga Christmas lights. Ako gani mismo, kanang mag-decorate na gani, no? Kay para sa Pasko. Dayon, kabahin na sa mga lead content sa mga toys nga makadaot sa atong mga kabataan o katong mga imported nga mga goods nga contaminated usab, no, sa mga toxins, no. So
will you please elaborate on this? Then, unsaon na to pag aware sa atong mga konsumante, sa atong mga katauhan nga dili makapalit yun ining mga butanga nga baligya diya sa atong mga merkaduhan o mga katindahanan. Okay. Good morning, listeners sa kapihan sa Dipolog. Ang ako lang i-elaborate kaning sa kaning standard sa Christmas lights. So once mga 2 months na ganun umabot, ang among office is mandated to monitor kaning pagbaligya aning mga Christmas lights nga manggoy sellable products during this season, padong sa Christmas season. So the same lang gihapon for the past years, ang atong mga consumers are advised to buy only those Christmas lights with the standard markings, which are the Philippine Standards Mark or the PIS Mark for the locally manufactured Christmas lights, and for those imported ones, consumers are advised to look for the ICC mark. So with these markings now, at least we are assured of the quality sa atong mga Christmas lights na gibaligya. So far, we have conducted monitoring on the stores that are selling these commodities na kaning Christmas lights. So far, doon naman po tayo nakita gyud nga about 90% compliance sa atong mga mamaligyaay sa Christmas lights. Pero dili gyud nga doon lagi po mga negosyante nga lagi po violation, no? In fact, last week we have apprehended one retailers din sa Dipolog nga nagbaligya lang gihapon aning products without the ICC markings kay imported na to ang Christmas lights. Dili lang ko mention sa tindahan, pero the proper procedure was conducted. Gipatawag nila ganito sa office, they were fined for about 20 or 25,000 man to for violation sa product standards law. Kay kanigong product standards law, dako magulo ang penalty ani dit kay it involves lives and properties magud sa atong consumers once mabikay yung klase nga product. So motoy bali update sa among monitoring, so we'll be continuing to monitor other stores din sa city and sa Tibok province sa Zamboanga del Norte. Thank you so much. Question mo po? Okay, sir, follow up lang ko ba yun ng ICC o kining PS Mark? Kung sabay identification na sir, kaya na ako nakita, ang nakita ng ICC katong bago katong medyo sinaw, nga na ay, naman nga po yung mga ICC nga gibutang, katapatang puti nga maragban paper lang siya. Unsa na siya, sir? Apil bagapon na siya sa, bagapon na sa inyo, kanang, mayroon siya band paper, sticker nga giputi, pero puti siya dito sa sinaw. Mura og silk nga pagka band paper. Ang ICC nga gi-adapt karon nga gi-require gud sa DTI katulang silver nga ICC. So kung doon nakita gani katong puti, meaning to say katong product kalaan lagi to siya. So advice na mo to nga ipahipos na dito, dili na to fit for selling sa atong consumers. Kaya na-obserbahan mo mo kaning klase nga product katong na-confiscate na mo sa una nga gihipos sa among bodega, no? Siguro mga 3 years to nahipos, among kita na balik, mabrittle daw ng kuan, plastic niya, among pislit na yung kuan, kanang lamp, madugmok siya, so delikado gud siya kayo once ma-store siya for 2 to 3 years. Yes sir. Sa atong paglibot-libot diha sa ato ang kuan mga tindahan isog kay ni naabot oy kurog kay kuan niya pinabundak gid ang payong ba kuyawan kay ta nalit pa nya isog pa jud kaayo so transparent og payong dura ko nanay siya shooting dancing in the rain. Gilibak sa atubangan pay pag-abot. Ako pang tanayan ako i-acknowledge ni siya. Sa atong paglibot-libot sa mga tindahan na-notice nato nga nabi kay mga Christmas lights nga gipang usa lang bitaw diha nga ana then pili ana so
how do we know nga kini siya safe ni siya nga klase nga Christmas lights kay nagkalabod-labod lang tuban na bitaw diha o naka-notice ka. So unsa man siya? Dili ba pwede na ang mga tindahan ato ingnon nga hey kanang ilain gyud niya kanang putos gyud siya separately individually para og makita gyud nga ni gana gyud siya kay balo ba ka na uban sa tindahan nga haron lang gyud malinan o ni siga pero kadyo tra di ay nya predator pag abot nito nga itao na sa ato ang mga kabalayan nibuto na noon simbako lang. So what do you think of this? Pasumpay lang po sir. Kaya may tabi nga na, nag-abot sa ilang balay, marami ba nga ka na no return, no exchange policy. No. Na ibang tindahan nga, bilis lang mo sagot nga. Is it still applicable na no return, no exchange, no return? Karang no return, no exchange na one of the provisions sa Consumer Act of the Philippines, bawal na gila siya. Kay yung mga itong konsumante gano'n, kay sa una, ang atong hula-hula, once makapalita o defective na product, dayon ang tindahan nga marka dito og no return no exchange diya magani sila resibo sa una na marka no return no exchange so murag please na bitaw mo mangita og remedy sa kada katong napalit so ang atong government maghimo ana nga balaod nga kanang no return no exchange once ang product gani is defective ang option sa atong consumer o pumapalitay is for replacement ug wa mo gani ka-replace he can opt for refund or repair. So, basta defective lang yun ang product, no? Pwede yun pa makapailis. Naabot ko ibang yun, sir. Labi ng kanibitang sa box, carton, bitang ka ng charger. Dili, once mo abrihan, basta abrihan mo or kaning ang mga, kaning accessible, kaning cellphone, kaning housing. Ganahan ka sa maong unit, sa cellphone, kaning cover o kaning yung housing, pero dili din pwede testingan. Kaya mo testingan, once ka malangkat siya sa carton, katong seal niya ba? Katong seal niya ba? Dili ka pwede makatesting ato ang product unless imo seal gisang man siya. Oo. So, kinahanglan pud tag resibo jud mga itag OR, no? So, ang official receipt mo is the best evidence nga diya ang establishment mo gipalit. Oo. So, kung tingin ni sir po diya ko, kanang dili pwede mo testing. Testingan din na siya. Kaya how could we know nga defective na siya, dili siya mo fit. Ug mahimo nga diha sa tindahan mo testing gid siya. O diha sa tindahan dili mo sa masugot ang labi na kanang mga sales lady dito kay masuko daw nila ang tag-iya. Abalhin mo lang tindahan. Ayaw mo patuloy sa klase ng tindahan. Di magpailan. Wala na dagang tindahan po nagbaligay na ng klase. Okay, so sa dilo pa tang padayon sir ato nang i-acknowledge sir ang pagiabot sa lain nato nga panelist. Wala rin siya masuko ha, wala masuko. Si Konsehal Ruben Ligorio. Good morning sir and welcome back to Kapihan sa Dipolog. May bunta ganun welcome back man. Ay, yes, sabi ni Raymond ka. Dayon manglibak ka, balik ko. Di ba pag kasuging ulan, iingon mo kali ka mo simba kay na nalimot mo Ginoo mo na nga. Oh, excuse me, no? Muna nalit ko. Ulan kayo. Saan mo sa Amerika dit? Ganon? Anang no return no exchange. Di ka nalito. So, ganito, bisado ka adlaw pa, iuli mo pili mo pa dawaton. Kita diri, bitikos kaya talagang matilahan. Dito lang ko puta na. Ina-impose ba na karon diri sa ato, kanang ngayon kanang violation bitaw, kanang prohibition pag-ingon nga no return no exchange dili mauli. Nabay balao na tuwa na sa DTI o regulations nga mag-prohibit sa mga establishments nga dili mo apply, dili mo adapt nga ng no return no exchange. Wala mo kuno og malagi na sa mo sa Amerika, wala may problema guys. Biro. So tagay mo ang Trina, uli ka ganahan, uli ba na? That's true. Oh. Muna kan sa ato pod, bisag mauli na to buntag ni paghapon atong singan plansa for example, plansa. Kunya atong iuli paghapon ina daw aton. Pwede ba na may balao na nga mag-penalize in establishment nga dili mo dawat sa atong iuli kay effective. Thank you, sir. Actually, ang balao nagkuha na is ang Republic Act 7394 katong Consumer Act of the Philippines, no? Dili sa ato gid once defective yun ang product yung mapalit, pwede na siya. Iuli na to o i-replace o for repair. Actually, kami nga balao na murag na adapt na to gikan sa gawas, specifically sa US, no? Usay gani magka-problema media sa office kay once na kaning hibalo ta daghan ng foreigners dinhi sa atong lugar
Muadto na sila dito, isog kayo, kung gusto yun, iuli na yun. Huwag kalusam na nino napalit. So, 5 months ago, kung nadugaw na so, sa ilang ko bisag lang yun. Okay lang yan, no questions asked. Pero sa ato, dirigad kay medyo meticuloso ta. So, lato lang din ang bantayan, basta defective lang din ang product, ato yun lang pwede siya ma-remedy dito. Dahil, another thing is, kanatong just mere change of mind, panalitan nagpalit ka og t-shirt nga blue. Pag ulit sa inyo, yung gisukod, uy, wak malikoy alay-ani mo, balik sa ako dito, ako palisdan og yellow. Actually, dili gin as Shopee, di gin mailisan kayo, wala may defect, change of mind lang man. So, nag-protect lang po na sa ato pong mga negosyante nga, dili po anything na product na pwede po ilisan. Okay, pangutana gikan ni Attorney Barinaga. Sa ato pa, pagpalit nimo, you better make up your mind. Kung mabigyan mong paliton, do not change your mind later, di ba? Ang tinggal ang diferensya sa ato pre sa Amerika o dito sa Pilipinas, Duha na sila. dito God, so long as you keep the tag, imong resibo, no? Pwede nimo mauli, no? Kay talag sira mo mauli. Talag sira mauli. The fact nga gikan kita para sa Chicago pre sa ato. Gikan ka sa dito sa main city, ari ka diri sa suburbs. Tako ba kay gustuhon nimo balik-balik, no? Sa mo balik-balik. Minsan diri sa ato malakaw man. Pero tama to ang giingon nga, o defective gyud kinahanglan mauli gyud na, no? Kay kuan man na, I mean dili man na sa lasa nagpalit, no? So mo na og makapalit ka og mahalon, then defective, then di pagyud di pa mo musugot ang tindera nga ipabalik nimo, then you take advantage of the rain. Okay, go man ka, you start crying, so you go out, you walk in the rain so that nobody can see you crying, di ba? Sa masumpay, kung may mga safeguard sa ato mga consumers, meaning mga defective articles nga napalit o items, nga og palitan, pwedeng iuli nila ka-defective. Kinahanglan mabagyod nga, we will tell them to keep the receipt, or every time that they bought something, kinahanglan gud niya ay resibo. O ilang tupigan ng resibo, kay kinahanglan gud uli, lagi presenta resibo siyang palit. Mobile ay requisite o palitan na wala ang resibo, unsa ito mahimo? Sa akin dito yung ganyan, ang official receipt yun is the best evidence, no? Pero daghan man yun pong instances ng mga to sa office na nag-complain. Wala lagi resibo kay dili maguna to kunang customary nga mo hipos og resibo, no? So mangita lang po biglaong problema gyud palit, pero doon na magubula mga kanabitang carbon copy sa receipt. Pwede man ta makademand sa tindahan ipapangita. Basta mahibaw-an lang po sa konsumante kung kanus agi palit ang mga item para mas madali pag-trace dito kay kada adlaw nag-issue og resibo gino. So advice lang gyud namo sa mga konsumante ug mahimo mangayo ipag-resibo kung mapalitan. Okay, thank you so much. On the part of the consumers, kay naman diri ang atong presidente sa Consumers Watch Group. Nahitabo ba kini na doon na ba instances nga nakatabang mo ani hitaboa nga na mga konsumante nato nga nakapalit og mga items diha sa mga tindahanan labi na katong mga dagkog mga kantidad dayon naprotektahan ra pud ilang rights as consumers pinaagi sa inyong grupo. Una sa tanan, ang ato agong usa sa mga aim nato no sa Consumer Watch Group is to disseminate information with regards to the consumers' right. Mao ba na kinahanglan jud ng ato mga konsumante hibaw-an nila og unsa ilang katungod ug unsa pa ilaan responsibilidad. Kay dili man gud pili nga rights lang sa konsumante mingon tag unsa na siya kanang wala na lang bawal na lang no return exchange. Pero ang responsibility po nimo nga kinahanglan kabalo kag sigurado gyud nga kanang mo yung product nga imong paliton. Sama lang mo palit ka og Christmas light. Nganong mo palit man ka og Christmas light nga walay putos? How will you know the product?
How will you know the quality of the product? How will you know if there is an ICC on the product? Excuse me, Michael. Kani man kung sa Libinas mga kabaranggayan, kay gusto ko bitaw niya, brato kaayo, tulo 100, mugrab ba na sila na kay brato ko, walay kwarta. Mupalit sila na para decorations, not knowing nga, kato ilad magito sa tindahan, di ba? Ang tindahan mismo kay balo nga, dili ito siya, defective to siya. So, in that case ba? Ang may tumugin na, og panalitan na, agi reputation ang produkto ngayon na napalit, at na-knowing, mao gina problema kung ilang iniklamo, ang ato apong DTI, no? Ang ato DTI naman po tayo Consumer Welfare Desk na naa sa DTI office. So, adto sila dito, open kayo ang opisina sa DTI, no? To entertain ang naning mga problema, ha? Na, huwag na sila, i-assessment po niya sila sa desk nga nagbantay, o daan na bagay, o nga bagay karason nga ang silang sab. Aron dahil ipatawag tong nagbaligya pod, no, or ang tindahan niya nagbaligya. Kani pong mga tindahan ato na pong gihinay-hinay pod sila og educate with regards to the consumer's right and responsibility. Para sa inana, sila po mismo aware na sila nga dapat ang dili nila ang himuon nga butan nato para nang butang sila og no return no exchange, ilan ang palantangon, no? Og sila mismo karon giawhag po nato ang mga katindahan na nato, labi ng mga dagko nato nga tindahan karon to establish na the consumer welfare desk para na sila para sa level pa lang nila masubad na, dili na sila maabot dito sa opisina sa DTI. Dito pa lang sa ilang tindahan masubad na nila. Okay, thank you so much. Attorney Barinaga, yung pangutana. Kining problema hatingali, di man ni mahimo, no? This problem will be entirely eliminated. O ang atong national government, mooy magbantay. Kay og walay produkto mo sulod nga defektibo, di na ka kinahanglan bantayan pa. We do not need people to police sa mga tindahan pagtanaw og defektibo ba nagili, kay assured man ta nga ang gikan sa national government, sa customs, asa ng mga ahensya diha, ilan ang bantayan. Di kay mga tulog lang po sila pagsulod dire. Kasi basulon, local government, DTI, consumers group, no? Dan sila gakatulog, no? Mao na nga kinitingali, we have this problem because of the problem of our national government who are not very vigilant in protecting all of this, di ba? So bang lugar pagsulod nimo sa to pre, no? Sa tong nasod, no? Di ba? Sa inyong Amerika. Pagsulod nimo na marka. Pas man tayo pamutan diyan na, no? Wa mo kay makita baligya dito wala na mga butanga. Ato kag Japan, mao gyapon. Pero pag sa Pilipinas, kapag sunod nimo atong barangay, natural mga barangay mo palitan ng barato. Kaya po nabugot sila nga doon na PES o doon na ba na ICC. Wala sila kaya ba no? Basta Christmas sila pakialam, bago sila kwarta. Pirik-pirik lang. Okay na sila, di ba? Dayon, atong blame mo na national government, police, DTI, kamo. I think it is unfair. The national government, I think, should be the one who should be very vigilant on this. Dili kay dita dire. With that, wala naman tayo problem unta. Karon kita kantak tahas ang ato taong consumers group si Michael. Dissemination. We disseminate. May we know. Gitagaan ba ka free airtime to disseminate all of this? Wala. Bayad ba ka sa radio? Bayad ba ka sa periodiko? Ano yun? Pero in NGO, wapay kwarta. How can you disseminate? Diba? May gani kayo na ikapyan sa Tipulog. Sige kang imbitahon. Rain or shine, you are invited. Because we are very concerned on the consumers also, especially Councilor Ligorio, who will be running again. Dehana mo. He does not care whoever gets hurt so long as he protects the people. Okay, thank you so much, Attorney Barinaga, sa imong concern. Anything you can add, Mr. Vic Manigsaka? Yes, that's true no katonggi walo sa Barinaga. Tinuod yun na sir. Kami diri sa provinces na kami sa operations group naman sa provinces. Kami gay mahasngan ani. Kay usay nakita na gina sa TV no kanang by container vans mga abot gikan sa gawas. Sus may bawa ba gina nila og kana bang produkto ha illegal ba or dili no or nakapasar ba sa pero ang yet di pasulod daghan gyud makalusod like for example no katong the other year katong pagban sa firecrackers na imported kay dapat gid ta ang firecrackers na to is biring lang gid sa Philippines noon
So dapat ang tatak yan, ana, is the Philippine Standards Mark. Sus, di man tinadakpan sa custom. Nakita mo dito sa TV, pag hawas yun sa container ban, 40 footer mo itong ban, gawas ito mga pikulo dagang kayo. Ano, mga kami ng Bulacan, di ka ito China. So, gano'n yung Bulacan sa China? Kurata, no? Kato na, usarap na ka ba, kung pinundan nila nasaktan, how much siguro, pila ka ka ba nakalusot? Yeah. Speaking of kaning firecrackers, kay malagi na ato man ang gipost sa ato ang Facebook sa kapihan sa Dipolog nga unsaon na to paglikay nga dili mga putol ang mga tudlo, mga kamot nga dili walay mga balay nga mga sunog simbakulang, kinabuhi nga makalas agi ining firecrackers, no? So unsa may ginadili nga firecrackers gyud nga kanana ang dili pwede gamiton pagpabuto sa Christmas o sa New Year nga illegal jud kaayo unsaon man nato karon nga dili gyud na magamit sa atong mga katawhan kay iloy kay itong tuang kumpleto pa unta pagpabuto unya pagbutonan apil lang iyang tudlo, no? So unsa may ilaka sa DTI? Actually na sa firecrackers ang lead agency gina is the Philippine National Police. So sila man lang mo-come up o listings atong klase sa firecrackers nga iban. So ang rule sa dito is kaming sa pag-manufacture sa firecrackers na limit siya sa atong Philippine standards. Doon na may balaod kami sa firecrackers kami Republic Act 7183 no, an act regulating the sale, manufacture, distribution, and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Ang tanang dapat yun, ang tanang firecrackers na ibaligya din sa Philippines should be made din sa atong lugar dito sa Pilipinas. Dili yun pwede mag-import of firecrackers. Pwede ka mag-import of chemicals with license gikan sa atong Philippine National Police. Pero din higit na siya asimbolon para maghimo of firecrackers. Pero daghan tang makita nga ng lusot yun ng mga imported firecrackers. Actually, we had already a meeting with the firecrackers dealers 2 weeks ago diya sa City Hall together with kaming mga officials din sa PNP. We already agreed nga kanang firecrackers ibaligya should bear the PS mark. Kay last year, murag nihangyo man dito sila kay mag-answer ko sila kung i-confiscate nitong mga imported nga firecrackers. So ano gid sila ang klaruhan nga for this year districto na pag-implement ang balaod sa product standards sa firecrackers. O ang PNP po maghulap po ni sa updated listings nila sa unsang klaseng firecrackers ang iban. Okay, thank you so much. Dili pa ta mo padayong sunahan sa pangutangan ni Consel Ruben Ligorio, ato unang i-acknowledge ang paghiabot diri sa lain nato nga panelist si Edgar Sorunda. Bugnaw kay ni siya tingog, kay bugnaw man ang panahon. Pero late. Okay, salamat dito. Good morning sa ato mga sukitig paminaw nilang mabugnaw nga Domingo na sa buwan sa November 2012. Welcome sa itong panaguban sa kapihan sa Dipolog. Hello world, no? Sa ato mga viewers sa ato nga www.rmndipolog.weebly.com. Nanya kita namutang live dili sa Sunburst Fried Chicken sa ground floor sa Hotel Camila, Dalan General Luna nitong dakbayan sa Dipolog. O gato na ni Primus lang, bilang may mabisita gagawin sa Hotel Camila 1 Dalan General Luna. Dinasab na himutang diri ang Lens Lending Investor na naglubay pahulam sa mga pensyonado o retirado sa panerbisyo sa kagamhanan. And timely, ato ni Badalo nga ang Saibasar karon mo installer o nagbaligya na sa CCTV, no? Alam niyo itong gusto nga magpataod og CCTV. Tuan ninyo ang Saibasar. Kung sa kadaghana ang inyong ipataod nga camera, depende sa ang kadila depende sa number of cameras nga inyong ipahimutang, no? CCTV diya na sa Saibasar. Uban pang mga electronics and appliance nga ababot sa inyong natidad ang Saibasar ang tubag nini. Okay, thank you so much, Edgar. Ato daw i-greet si Julius Salaveria, atong amigo, no? Salamat kayo, Jules, sa imo pag-facilitate sa atong mga bisita karong buntaga. Like last Sunday, si Julius Gapon Salaveria, atong amigo, may nag-facilitate sa atong mga bisita sa DTI. Okay, sir, before you, una man si Consel Ruben Ligorio sa iyang pangutana. Consel, go ahead.
Sila pa kumuta na limod, lahat sa may kilig kumuta na lit. Pero ako lang ipahibalo ni sa LTI, no, nga I am planning to really this year to pass a resolution, although it cannot be effective this coming December, kaya naman, for the banning of the use of firecrackers. Kaya ako nakita sa Davao, epektibo man kayo ang sa Davao. Ito ko kasalid to doon, mayamoy. Bakit? Nibinaw kayo ang hospital, kayo mayamoy mga samad. Di ba mga gapo, kung namay mga paboto, mga kuan, mga New Year, namay mga kawayan, nga kuan. Ang mga taka na, not necessarily firecrackers. Mula nga akong tulaan anyway, na public hearing, I am planning to file an ordinance on this. So, nahitabo ni last year nga, dahil balay hapit pasunog umikan sa firecrackers. Solo ko buk balay ito nga hapit pasunog. Umikan ani, na ako lang nasamad, nga puto, na po kusilingan ang kamot, pungkol hapit, akin agini. I think, it is high time for us to regulate this or even to ban the use of firecrackers. Ako po sana ni Michael Boni, are you still connected with actively connected with the Red Cross? Na mo ganito po gahapon dito sa, pag-agi na po gahapon sa Suba, sa Ricayo, na may balay ito nga, masa may balita sa ato, karon. Masa may nahitabo ang siming uwan, doon na may nakumbahan dito sa kwan. Masa may balita sa atong Red Cross. Una kay update. Ang tuloy katong gahapon na pagbaha, nag-spill over lang sa river nila dito, no, sa Dicayo, kay kusog ang ulan sa bukid, dayon na anang pagkabuntag, taas po ang high tide. No, taas ang tide. So, nag-abot, mo ito nga nag-overflow sa river. Pero kato siya, mo lagi na, pinakadali ko na explanation na doon, yung climate change. No? Maramang na siya. Karon din puting ulan, no, mo gini atong bantayan mo na nga gani ang Red Cross karon is always gina sila, no, ready nga mo unsa og monitor ug kung naa man gani mga ani nga naay pag-evacuate na agidayon ang Red Cross, also with the police sila Okay, thank you so much, no? Ato lang ipabalo nga, naminaw din nato ron si Mr. Shy Boy sa DTI. Tapos siya sa DTI na naminaw, si Julius Salaveria. Ganahan natong magpasalamat, ganahan ko magpasalamat atong sa tanang mga nagkong sa din, kay gahapon, dito sa Liplaza na atay bloodletting, no? And we almost earn around 125 units of blood. So, kato sa mga donors nato nga nihatag gahapon sa Dugong Bombo, daghang kayong salamat og sa atong mga supporters ug doon mga atong mga partners. Okay, salamat kayo sa nanghatag og dugo. Inaton nawa mo na anime kron. Okay, pangutana gikan kang Attorney Barinaga. Thank you, Lit. Kaning balik ko sa DTI, ang lead agency sa panakop o pagpahunong ining mga illegal baligya bitaw sa mga Christmas lights o mga decors, no? Pwede tingali nga tagaan ninyo sila, o di ba, you have to get an example. Di ba magipamutang diri bitaw, no? O mo inspect sila sa mga tindahan, magdala tingali sila ini. Pero pagtan-on lang pareho, okay. Kung dili pareho, kana siya prohibited, di ba? So dali ra kayo kaysa dakan pa bitaw kuskus balungot unsaon nga mag-irgo pa ka sa tindero o sa tagiya. But if you have the sample, pagtan-on sa sample mo na dili, di okay na. I remember kaytong when I was a mayor, doon ito mga problema sa calibration bitaw sa mga kabilya. So, sa kadaka, so among gibuhat, nagkuha may sample, pagtanaw sa kabilya, imutong isuksok, o pareho sila kadakot, okay. Hindi pareho kadakot, sa ito pa effective, no? So, in that way, we can simplify tingali sa law enforcement. Kaya kinadaghanan ko sa difficulties sa mga lead agency, kanang pag-apreda nyo, pag-inspect, mag-irgo po man sila. Pag-irgo anak ko, vidaganan ng pulis kay no better, sales stock ang tagiya, ang pulis, igor ang pagudakop. Pero doon na sila mga sample, dali ra kayo. No? Mau nagingon nga, the thing will speak for itself. Oh. Okay, so the DTI can do that? Vic? Yes, sir, that's a good suggestion, sir, kay to avoid lalis na dito sa tindahan. So, basin, lang pwede na mangayo mi o katog yung
correct sample gikan sa Bureau of Product Standards para mga itong basis unya kung mag-enforcement o mag-inspection sa mga tindahan. So, og kinahanglan nga prominent na nga gi-display sa tindahan or makita din sa konsumante nga mao ni siya gyud sample nga kinahanglan. Dog, mabalik ko ka Jod. Yes, sir. Mura to ningon si Vic na dunay usa ka apprehension no sa usa ka tindahan. Pero dili lang ipaybalo. May tingali you make it a policy no sa Correct. consumers ug sa DTI. Aron dili Na mailad kasi ba? madakpang nga tindahan i-mention aron ang mga konsumante ma-aware. Di ba? Mingon karon tindahan X na maligya niyo og mga fake no dili mayo. So boycott ta. So, dahil madisiplina po ng tindahan, nga dili na mo utro. Dili na mo otro. Otherwise, may ito, madaot yung goodwill tanan. In the first place, nga nang mabinuang man siya. Correct. Diba? So, kinahanglan nga, doon nag-disiplina. Aron may balaan, labi na sa consumers. And I think one of the mandate sa inyo, Michael, is to announce. Diba? To announce the stores nga wala nagkabana ba. No? Para ang mga katawhan kabalo og mopalit pa tawo diha. You know, boycott is the number one potent weapon against sa mga binuang mga tindahan. Okay. Anything you can add? Katong establishment mo, arrestasyon katong mga products nga nag-violate, amo na to siyang gisil to avoid nga ibaligya og usab, then ipa-ship back to sa ilang supplier na will look sa resibo pag ship back nila. So gitagaan na mo to sila mga 1 week siguro. Pero ang problema to ma-recycle na ba to? Basta magawa sa dipolo. Ato na ba to? Ato lang sa lain. Okay. Pangutana gid kami Edgar sa Ronda, go ahead. Okay, daghang salamat. Good morning, Sir Vic. Good morning, Sir Michael. No? I don't remember. Kung kamusta yung last year ba to nga, doon na ito na-discover nga katong mga fake nga PS Mart. Di ba? Mga ipang counterfeit nga PS Mart nga ipangbutang sa mga produkto. Daubay-ubay ito. Then, giingon pa ito nga taog-taog na ito nahitabo nga doon mga PS Mart wawaptang sa mga produkto ng sulod sa Pilipinas nga gipang piki na nasulbad na ba ni what the DTI have done to this matter, sir? Kaya mura og naa naman guputa karon nya mao na tong gisaligan ang maong marka. So basin tayo magduda tayo sa kani tinuod ba ka ni nga PS Mart? Di pa kani katong piki nga PS Mart. Okay. Kana nga problema mo kibalong ta kaning bitang Pilipino mantigo gyud himo ganig diploma himo gani kana naman yung PS Mart. So balik yung kay na nila ipiki dito sa Manila no. Actually ang DTI na nag-come up na ni sila og kaning bag-ong sticker. So according to the Bureau of Product Standards nga mo yung naghimo aning kuana kasi sa sticker lisod ko na ipiki according to them no kay sa to di kay ko sabot sa technicalities paghimo pero ganito tanawon mo sa may pagka-hologram ni siya kay mo change ang color no sila pa di pa ko na makopya sa mga local nga magpiti-ay kay ang machine ko na ito imported ko na sa pagkakaroon bagay di pa pero doon naman tayo control gani no kay every sticker doon na sa corresponding kaning serial number now it must tally with the certificate nga gi-issue sa Bureau of Product Standards. Kung unsa nga range sa serial number nga mao ra po i-issue sa maong importer. Okay, thank you, sir. Kadjat lang ha. Doon ay information magud nato kabahin itong tindahan nga suggest si Attorney Marinaga nga mahimo mahinganlan nimo para ma-aware ato mga konsumante nga kining tindahan na mao na maligya mga piki di ta mo palit dito umadisiplina ang tindahan. Can you do that? Kayo dili ato ni announce dire pinaagi sa lain atong source. Dili. Pwede. Si Vic. Wala. Just to protect the rights of the Vic. He might, what they call this, his right to silence. Kaya mara tingalig, mabiglaan siya, then we do not know what is the consequences. Huwag iya pong istorya ang tindahan. No? So muna na ta pwede ba niya i-reveal dire? For the protection of the consumers. Padugo ko ni pwede basta. Okay. Yes, Michael. Usually po ang ato ang kagamhanan sa Dipolog, no? Usually designate a place good ug asa dapit ang baligyaanan sa mga firecrackers nato. Dito sa Boulevard. It's good kayo sa ato ang karon nga lugar, no? Kay dili sa ato sa Dipolog na atay inana nga lugar. Usually sa mga laing nasod bisag asa lang. So kinahanglan pag maging
strong po lang implementation sa city government na dili gid i-allow nila kanang mga tindahan nga naa sa syudad o kanang mga sidewalk na naay mamaligya. Kinahanglan katong wala sa designated place, embargo na gyud. Oh, correct. Embargo Takot na gyud, na, takot na gyud na siya kay wala man ka sa designated area. Kay katong sa designated area ma-monitor man. So less ang ano nato nga mag-monitor ta kay doon lamang kayo sa lamang gyud sa kalingaran. Yeah, last year tuwa sa Boulevard. tumoy sa Boulevard ang namaligyag firecrackers. Yes, sir. Gawas lang ana dit. Tingali naman atong kumpare no nasa council. Di ba posible nga mo designate og asa lang ka magpabuto, no? In every barangay, butang sila dito og asa sila magpabuto. Karon doon ako'y rebendador. Gusto mo ko magpabuto, dito ko magpabuto. Not anywhere, no? If that is possible. Siguro dako kayong barangay, you can put mga 5 places nga asa ka magpabuto para dili na bisag asa bitaw. Then diri sa poblasyon, gusto dito maing fireworks, especially New Year, base na maka gasto ang gobyerno, diha na bitaw sa Boulevard, butang kag barge dito, then dito ko magpabuto sa fireworks, no? And that is appreciated. I experienced kay one of the Independence Day dito ko sa LA, no? Just sa Kwan. Usa na may pabuto nila. Bitaw. Pero dito ka, dito sa bridge, no? Mutanaw, ato na ka sa vantage point, dito ka mutanaw. Nindot kayo. Dili man kita na magpabuto nga Independence Day. If that is possible, no? So it's not only where you buy the fireworks, but where you also find the fireworks. Okay, thank you so much Attorney Barinaga atong kuano pamahayag atong konsehal gyud diri, no? Sa atong Dakbayan sa Dipolog konsehal Ruben Ligorio. Kining fireworks, hindi naman kaya na problema. Di ba kaya makatag-damage kaya ng fireworks? Even sa imong asa ka magpahimo, di ba kaya ko na dangerous kayo ang fireworks? Sa mga sapakin sila kus Davao, ang dakulo kayo, damaging kayong efekto, kining firecrackers. Ayaw mo yung fireworks o firecrackers gold. Kaya firecrackers gold, kuha mo na siya, kargado po, bura, mabuto. Dapat mo itong fireworks kay lahat mo ito, medyo man-fix mag-yun dayon, ano ba, well built gina siya. Kaya sa firecrackers nga, kung sa lang imuon, i-itsa dito. That is why, ang atong city government na may secret area, actually. Sa matter of fact, last year, wala naman, doon na magani kaso nga, ipasakan, I remember, sa mga pulis, kaya doon naman nagbaligya o mga firecrackers na wala sa lugar. Gani, ilalam sa Roxy sa una, diya po nabaligyag mga firecrackers. I think, mula gyapon ang himuon karon. I don't believe na mula gyapon himuon na sa mga kapulisan sa mga last year. Wala man sa una. Sa last year na, magkaka sa Boulevard ng Maligya. Ipang-confiscate o ibakat lang ipang-embargo, wala baka, gisugo bakat lang at pamaligya. Pero doon na gini sa area, dito sa Boulevard. Wala na i-dogot sa government nga, city government nga, bisag asa na lang. Ako lang ipabalo po nila nga, that's why I'm planning to revise and to pamahuman lang akong ipanday nga ordinansa nga ang iban gyud dili man on fireworks sa mga fireworks bilang ang kasulti ni Mayor Duterte ang ihag apel gyud fireworks niya pero napoy ubang mga konsyal istorya nga mas mayo naman nga karon firecrackers na lang kuno iban kay firecrackers gyud epekto niya mura mo og sila pa kuan kana ang kasalang itsa ana doon ang epekto kusog kayo ang kuan gyud damaging kayo ang kuan so firecrackers di ba man yung gawas nga medyo kuan kana ang well built na siya well magpakahimo pero di kayo ba taas og ang damaging nga effect sa fireworks kay sa firecrackers so ako lang ihangyo po doon ang ato mga kaigsunan kana maligya karon nami ubang gari nga pero you know that no tigali epektibo ang pagpa-implement sa firecrackers dito sa Dipolog. Karong ngayon, November, nakadulong ito nagbubot no? Sa una, pero karong wala naman. Gani, magsingabot na ang December, tapos saan nakita kasara na ipabubuto. Because the people now are aware na bito mga namaligya nga
ang mga bata po, pura og mayang pagsulti sila maglikaran, hindi na mamalit ang mga gagmay, basta pikulong sila. Pero lagi po, wabot nga po na. Pero even though, nga, the city government is very strict on that, karon bisa to, wala ba ordinance sa bayan ng pag-ban sa firecrackers. Pero ang implementasyon niya na, very strict yun. The reason why, nakita ito ron nga bisa karon November, happy kayo ito tungo sa November, di ka kakita, no, kalawag na yung buto o firecrackers. Sa una, bisag kalag-kalag Diyos ko. Kalakalag sa una, kalakalag magaling, buto na. So, ako lang po ako yaswag awagon ang atong mga kapulisan, wag mahimon ta, wala pa manggali ang kuhan, wala pa manggali ang Pasko, nga ato hugta lagi na ang pagpa-implement ni ining pag-strict pataw sa pagpamaligyan ini mga firecrackers. Dili ba posible pre nga wala kay buto sa firecrackers kay tingali na ka-invento na og soundless firecrackers. Nung madungog ang buto. Kaya gani karap sigarilyo, di ba? Ano ko yung sigarilyo nga nila yung sigarilyo? Okay, thank you so much. Bright kayong idea, no? Okay, salamat kayo. Inimbo rin ang idea sa soundless na firecrackers. Dili maputol itong mga tudlo. Di nga nila, soundless, smokeless po, det nga no. Sa study mo ni George, kaya rin mga aso diyan ang na kanang mga chemicals that will travel not just meters but kilometers. Bitaw. So, doon na po ang epekto atong health. Di ba kanang human sa Christmas o kanang New Year, itong kay na atong Yes. kaya ang kuan sa firecrackers This will travel 3 to 5 kilometers. So mas bayo na kung soundless, smokeless pag yun. Gitunda man nato, no? Hapit ba mahuman lang ang ipanday nga pag-ban sa mga thin film nga plastic bags. Mahuman lang, ma-approve magaling na, uli na may irok. Nanganga po ang sundan yun. Amo ng sundan na po lagi doog. Kaya ning pag-ban sa firecrackers na lang yun. Not necessarily, akong wala nga not necessarily fireworks. Firecrackers na lang yun kahit, sabi po, we will have that as long istoryahan ako na to ang lugar. Pero definitely, within this year, nangagigit layo na yun. Okay, daghan kayong salamat. Bibo kayo, no? Soundless, smokeless. Okay, so, una kita pa doon sa unahan. Ato una kita sa istasyon. Alang sa ato ang commercials. Anda mo si Danny. Take it away, please. Di ba ginatok kaya lamang yung bayulit. Pero, even though sa damaw, di mo malagyan po, pre. Bisa ko yung mga firecrackers. Kaya yung kumayan, mas kusok po tayo kumayan kaysa firecrackers. Miss tayo ang ba? Ang ikurang kundas kumayan, yung pilok. Tayo. Si kusok. Baka namay ba? Nakahuy po ni mo ako. Wala ba? Sambuang na yung nahuy po. Gamit na ka ng cigarette, ka ng lighter fluid. Ang uban kalburo. Murag ibang gamito. Ang kanyo nila katubitaw kan mga soft drinks pansumpayon. Ano tayo lang paggamito? Suman. Uban ka ng plastic pan ba? Ibisi. Ako ipalit sana. Mas kaya pa na mo na to. Texas Rockers. Ako ba yung kusingan? Kabata sa kabuk. Kapungkol virus kabuk. Kaya nga po yung balay na punto sa akong silingan. Ako po sa ulo. Kana pang tigpabuto mo sa iyong hubo. Kana isa. Kung lakaw ko ka dali, diyan ka sa bintana. Mo naging problema, pre. Diyan na. Ang pila na ka dali sa ulo. Samong ka na yun. Ang mga opisina, pag daw ko na ko, collect ko buto. Pasok kaya pumunta. Libre mong balak na bata kay 16 po ka. Sa una, ay sa ko. Ginawa mo na, ganit kang rako bitaw. Lolo, no? Sulod ng sini. Taas kayong pagkalo. Pagwa, kasutan na. Bili. Wala, sa sigiman, patong waray. Kurumintado. Kaya, utang na mo sa kwan, sa sigas ba? Dito mo sa pungkok ko. So, ano nila? Kaya mo. Bila ipik na pre. Ay ba gusto na pre? Ang ipik sa ulo dili kayo kusog ba? Ang ipik dili kayo kusog. Karong yun karong pilolo makalilisang. Sa ako kung giit sa ko sa katakan. Rabay akong rabay sa mga pan kanang labaw kana may dito. Mga awan.
Itala ko gusto mo, bilalo, patay pa rin ka motor, ngitan lang naman, kosong yung kayo. Sama ka ng triangle, dako na makain na. Hindi, parang gusto kayo, Victor, kung gano'n na gusto kayo. Judas Bell, katong ng triangle. Ako ba tayo niya? Kani mo pagkatutan. Dahil silingan ako, German, hingo ko lang silingan, kunin ako ko. Luloy na ako German silingan. Ano ako na ibang German Pilipino? Siya yung Pilipino, you're crazy. Why? You're burning the houses of other people. And now we have it sunog. Why? You're cracker. Magpupot na siyempre. Iyan nire-re. Pulo ginagawa ko nire. Hindi na ba yung asawa? Ano ba muli pag mo? Ano mo nire? Piting usawa mo rin sila. Munang mo alis ang nire mo ko. Ulit nito, April na po. Ay, sa amin ang punto. Iwan sila, yung kanter, kasi mo kuno. Kasi mo kuno, grabe pa si mo. Kailangan mo siya, ay asawa, kasi mo na. Kapalit mo na yung natin, tingnan sa tapos mo ka na. Ay, klaro mo, nababata ko tamo, tagaan niya 10 pesos. Stop. Ay, ring. O, here is 10 pesos. Yugo. Loy kayo. Pare kita. Akong manok doon. Ikaw dobre. Ang drama sa akong manok. Kaptap mo subuhan di pangwala. Akong manok. Pero matay pre, siyo na ni mo Juan, immune na ba siya? Hindi ko na mo awal ng hindi ko na mo pupuntahan mo. Kusang na pagbulan ka na, mabutan mo ba? Dili pa tayo. Dili lahi ang epekto sa pan. Lahi ang epekto, sige, mabutos. Dili yun ang epekto na nagkatalang sa pagbubuhay. Akong manok, dobre. Mangibarang ko ng pikoy. Ano, lukay kayo maka-recover ba? At yan, kung nakabuhan, walang dali pa maana ba? Kung buto, gamay. Immune ni mo. Di ba lang yung mag-sige-sige kayo asa ko mabuto, kasunod sa bulakan. Wala pa bali. Wala na manaw na siya tiguriyo kay pagbulan. Dili sa Davao rin. Di mo po Davao, utang. Kung yan. Oo ka nga. May riding tandem. Wala na. Kanang pulis, di mo na kopyan. Wala kopyan. Kanang seatbelt mo nito. Hindi ka mag-seatbelt. Karo parking, ito nili mo sa kinaw. Girilyo. Matilan. Parang ngayon sa kapatawad ko, si Pinado, kung mo yun. Dili. Ringado, Gardo. Intre di ay. Kaya terasa mo talaga di mo pagpapabot yun ako sa video tayo. Okay naman ko na. Okay, daghan kayong salamat. Balik kita sa tuang kapihan sa Dipolog. Live kita nga nanuka diri Sunburst Fried Chicken, ground floor, Camila Hotel 1, ning Dakbayan sa Dipolog. Public Affairs Program nga nanuka din ni Sunburst Fried Chicken. Kauban na to, karubutaga, si Silbert Bendoyano, ato ang live streaming, www.rmndipolog.weebly.com, si Taxi Lumba sa atong radio broadcast DXDR o IFM, si Danilo dito sa istasyon. Kauban na to din sa ato ang panaghiskot-hiskot karong buntaga si Michael Malaka, atong president sa Dipolog Consumers Watch Group Incorporated, si Vic Manigsaka sa ato ang Trade and Industry Specialist sa Department of Trade and Industry, si Melanie, atong secretary sa Consumers Watch Group, si Consuelo Ben Ligorio, o si Attorney Matoy Barinaga. Pero sa dili pa kita mo pa din sumahan, ato nang i-acknowledge ang atong mga panginabuhi, starting with Paul James Hokolan o mo-follow dayon si Edgar Surunda para sa litanya sa kinabuhi. Akin din daghang salamat kang former City Mayor Benito Uy, naman kang City Mayor Evelyn Uy silang bulig sa itong programa Kapihan sa Dipolog. Nga usab sa FNR Marketing, sa may Jono na Street, Dipolog City, exclusive dealer sa nun
labi na kanang CCTV cameras o ang mga camera ya sa may FNR marketing. Gidumala kini gipanagyahan ni Miss Nona Cabugon. Pero tawagan sa telepono 212-3702. Kang Honorable Kinival Ong, Chairman sa Committee on Labor and Employment sa Gunayang Panglungsod sa Dipolog, kang Mrs. Milagros Agustin sa West Corner Avenue, Chicago, Illinois, US of A. Ito yung pitsilingan ni Fiscal Gorio sa USA 3rd floor. Kang Atty. Jojo Napigkit at ang City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, kang Provincial Schools Division Superintendent sa Buanga del Norte, Dr. Sani Ray F. Amit, kang City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan, Honorable Apple Marie Agulong, Mr. Roger Walter King sa Oma Country, Tyrone, Northern Ireland, kang Mr. Henry Chanero, ating Provincial Director sa Department of Labor and Employment, sa Wilson Elite Chicken and Hagbayad sa may Bypass Road, Stark at Dipolog City, Janos Marketing sa may Quezon Avenue, ipanagyahan kini ni Honorable Janos Shu, sampang ang Wilson Elite Chicken and Hagbayad, ipanagyahan kini Mr. Ruel Ferraron, kang City Vice Mayor Sinan Angeles at ang Presiding Officer sa Gunayang Panglungsod sa Dipolog, daghang kayong salamat. Nagpusad kang 2nd District Board Member Cedric Adriatico sa Zamboanga del Norte. Daghang kayong salamat, ba? Okay, dengan salamat Paul at ipadayon atong ipahibalong kanya kita nilukad live dari Sunburst Fried Chicken sa ground floor sa Hotel Camila Dalan General Luna itong Dakbayan sa Dipolog. Yun na napasap na himutan ang Wells Lending Investor. Kung yung mga bisita ayun na paglangan pa dada sa Wells Luna sila sa Hotel Camila 1. Diba, Gitari Pension House, ang Pipix Pension House and Pension Land sa Dalan Katipunan Corner General Luna itong Dakbayan sa Dipolog. Nag-place up ka na ang atong Dean sa College of Law sa Rizal Memorial State University sa Dakbayan sa Dapitan si former Congressman Atty. Rosilio Matoy Barinaga. Di pa rin sa kita sa may kabubutonan sa Orozco Venture Sales o Vision Care. Sa Orozco Vision Care, nagpumutang kini, nagpahigayon sila o colorblind testing sa Orozco Vision Care. Ang nagipabalo sa Basay nga nimutang dia sa Calibo Corner Chavez nga doon na sab sila CCTV ang ilang camera Sony brand, no? So depende na ninyo ang ginaganon sa camera inyong ipa-installer diya na sa Basay din nahimutang sa Calibo Corner Chavez doon na sila CCTV with Sony brand nga camera. Parehara sa FNR marketing. Nasa yung mga CCTV nakadaghan ni karon. So nasa gawas na nasa sila mga video karaoke units, mga 2 big piso machine, computer, ng mga brand new o computer accessories diyan na sa Sahay Bazaar, Corner Calibo o Chavez Street na Tanakbayan sa Dipolog. Dahil sa nagpareho ka na ito, mao ang Dapitan Aquamarine Park o Dampa alang sa Nindot, lamin kayo mga seafoods. Ang Gloria di Dapitan alang sa inyong tibok pamilya kung ikaw may adas Lakbayan sa Dapitan. Ang Gloria di Dapitan o ang Fantasyland, the only fantasy and the only theme park in Mindanao and in the Visayas area na the Fantasyland sa Lakbayan sa Dapitan. Ipsa nagpaliusap ka na ito na may kaulutan ng atong gobernador sa Laligan, si Gov. Atty. Rolando Llobes sa tapanagubang sa Trimanon ang kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Edgar. Sa dili pa kita mo para unahan, ako sa ning basahon, makasulod ko sa mong balay. Kay wala ba ko yabi dala, no? So, PCA info time, ang buhatan sa Philippine Coconut Authority, andam sa kanunay sa pag-alagad kaninyo, may kalabutan sa industriya sa lubi. Ang hingpit nga pagpatuman o istrikto nga implementasyon sa RA 8048, otherwise known as Coconut Preservation Act of 1995, patuman jud kini sa kanuna istrikto kayo. Walay pagpamutol sa lubi kung walay permiso gikan sa PCA. Daghan kay salamat ang mga tagdumala sa Philippine Coconut Authority. Dayon ang ato ang kuan lain nga bisita ta supposedly na ato siya karumutaga kay ni commitment to nato personally, pero doon na siya kalit kaayo nga appointment mo na nga ni beg off siya, nag-text siya nato nga bet sorry kayo basin next Sunday makatungha na siya dire, no? So salamat pud kayo kang Attorney Chris Palpagan kay ni communicate siya nato nga kuan dili siya makaari karong buntaga, baka next Sunday po ho, no? Atong ikauban si City Councilor of Dapitan, Attorney Chris Palpagan Jr. Okay, balik kita sa atong tulumanon kapihan sa Dipolog, kauban gihapon ang atong mga bisita dire gikan sa DTI sa Consumers Watch Group o sa atong mga panelists. Ang atong pangutana magagikan ka Attorney Rosilio Barinaga dayon si Konsehal Ruben Ligorio. Balik lang ko ka Jot dit sa Okay, go ahead, sir. Crackers, no? Usat tingala sa butang nga
unsaon pag-contain nato, we have to resort to culturalization, no? O very such thing as culturalization. Ako ra nang word, no? Meaning nga kini gong mapabuto ta og firecrackers dili man ni Filipino by origin. In the first place, we don't have the gunpowder, no? Nahibala na to ang gunpowder was more or less invented sa China. That is the time of Marco Polo, di ba? That is history. Nakaroon, mura man og nakuha na to ang ilang kustumbre nga magpabuto ta og firecrackers aron nga pagpawala sa mga daotang espiritu, di ba? To drive the demons away, evil spirits. So murag na culturalize na to na nga bisag di ta gusto magpabuto pero makaibulo niya ta og di ta magpabuto bisag usa ka firecrackers sa tumbalaw basin niya bisitahan sa sa daotang espiritu, di ba? So if we can take that away, pero that is embedded already, no, in our culture. So tingali the next generation would have to reinvent themselves in order nga og pabuto kag firecrackers just because you just like to hear the noise, no? Not because you are driving the bad spirit. Dili nimo kinta nga tinuan. Kaya sa tuwa sa Pilipino, o gusto ta pawala sa mga daotang espiritu, bendita raman, di ba? Bendita sa mamletong baton, di ba? Sa exorcist inguna ng mga butanga. So until such time tingali, we cannot do away with firecrackers. Kaya mura man natinuan na nato. So we cannot. It is also unfair nga katong mga tao nga nagtuo dili nimo pabuto no og rebentador simba ko nyo gayon hitabo mura maumanggo ng council ng pasag resolution mamang nag-iingon ni former Congressman Bernaga sa kapihan nga di ta magpabuto kay dili natong original belief, di ba? So I think for the moment we have to sleep with it, no? Until such time nga mawala tingali nato ning kultura. Okay, thank you so much, Sir Matay, sa imo ang words of wisdom. Pangutana gikan kang Konsehal Ruben Ligorio. Isaklo, okay, sa lipat kumutara, isaklo itong kang Congressman Bernaga ay kapulay, kandidat, no? Kandidat itong Councilor Matay Bernaga. Okay man lang yung ingon na gulit. Pero, kung yun, ang habit ko na ito, pwede na, o hindi na guna ito, umuwi at yung inherent yun nga habit, pwede na, we can do away with it. Para tayo ng baligilyo. Pwede mo ito we can, ako paligilyo ko sa una, kaya sa una si Jesus, sige, may kaabot. Pero gano'n mawala man ang imong buwan because we really tried our best to eradicate this particular vices. So, sa ako lang gingon I will stand on my view nga, kailangan ginato gumahimo, sabikan sa maot, epekto sa pagpabuto ng firecrackers, you have to do something about it, no? Basta kay, I will do something, samtang ako, naapa ko sa konseho. And you will be elected? I don't know lang. I don't know kay, wala ka siguro, kining panahon ko sa politika, pero while I'm still a councilor, I'll do something about this. Ako po sana, dahil inibing balik na sa dili na sa firecrackers, balik ng mga items bitaw, na hinapalit ng mga musilingan, hindi ako pati na masamok yun. Nagdiri ba sa musilingan, nagparte siya, gamit palit siya og mga kubiertos ba, mga kubiertos diri bitaw sa diha mga baligya diha, mga dili mo nato bitaw musilingan. Okay. Kung sa mga kumputangan, sila pa almost one half man, nangabawag ba lang mga kutsara o kontinidor. Nga dili man na mas mapagulot plastic. Nga, ang pumunta na ako, no, nang nagkitis na ko, pwede ba ko nga, mauli na, nga nagabalik-balik naman, nga nagamit na po. Usa man ko remedyo ko mong balibad, ang mga, makaibot na lang, mga kaiwalis o mga Vietnamese diya. Mas ulang yan. Ganon, sabi akong buhaton daw ko, no, sa inyong opisina. Kaya your office know something about this. Kaya sa ulo kay, klaro na ginang defective, kay ni-defect man siya sa purpose unta niya, no, nga gamitin pagkao, pero instead, mabawag man siya. So, there must be a defect sa product. So, ang first buhaton na nasa customer is to go back to the establishment kung asa gipalit. Paibalo nila nga may problema ang produkto. In case gani nga magbinili sila pag-ilis or pag-remedyo sa defect sa product, pwede sila maka-adto sa among office. Well, you are always welcome to file a consumer complaint, no, sa among opisina. Ang procedure ginana, we're adapting kaming gitawag na alternative dispute resolution
So patawag na mo ang both parties. So ug mahimo sa among level lang atong pangitaan og remedy ang maong produkto. Brad, sa inyong opisina, wala pa ba task force niya nagihimo aron mag-speak nini monitor ini mga tindahan ni namaligay ni mga butang? Abi karon kay Pasko na kay kini gud gipanisbe man makita wala mo sa mga tindahan diya ka daghan kayo braso mura sila pa dilusina ni braso na kanina kan Euro office not form a task force to monitor and to determine kini mga butanga labi kay napo na maligya ding daghan ka maligya po mga 12 kanang na ang sala kanang na ang pa kanabang lang suga kanang may kibat series daghan ka maligya ron ya kan Euro office not form a task force to monitor this particular stores aron mahibaw ang plato o aron ang mga ang mga konsumante maibalo po nga kanang makasiya sa mga produkto murag dili pa kabayo o maayo ba dili ba kay malitin mi ninyo. Okay, from time to time ga-monitor na niya ana pero sa kadaghan lang gyud karon sa pada sa naka-observe ang kita kanang gikan sa China no. Gikan sa toothpick padung sa kalo, padung sa kutsara gibaligyan na nila. Pero gitawag mo namin sila og kanang bitang dili gyud kay nato priority products nga atong i-monitor. So nagpasalamat lang pud mi kung dunay complaints inana nga moabot sa among office para mahibalo pud niya uy kana dong sa mga produkto kutsara problematic pud ra siya. So we always kanang encouraging nga katong mga customers nga nag-encounter na to always go to our office kay sa kadaghan gid sa products nagibaligya karon especially kaning sa mga Chinese stores na to dili takibalog asay maayong klase na ug asay defective asay minus nga klase unless og dunay mo sumbong sa among opisina. Class na kupunta na ako na-concern ako ani ludaw ko nga kini ang kasiya sa katsara nga dili mabawog pero kagano ron siya og tingga nga dali naman ko di ba makadawat ng tingga kay yan naman po akong silingan ko nga ingon sayon mo na konsyal o kung gamit ka na ihumol ko lahat yung mugahi ihumol sa init ba tubig kung nga og tingga na panalitan ihumol ko wala ba epekto ka na sige ihumol ko init tubig muna akong ingon nga will that Euro office try to determine mga magsample na din examino na kung wala ba strong kang lead content in kasiya sa product sa una lang klase no we have no capability ana pero most likely ang atong Food and Drugs Administration or DOST pwede sila na. Okay. Yes, sir. Pasumpay. Kining tinood na, no? Kay doon na lead content, that is very toxic. Gani, nakabasa ko newspaper, gapon bang issue, yes, this issue, na po yung mug. Mug ba ito? Gani, coffee mug, something like that. Nga, ginadili kay ko, no, it contains lead, lead, o toxic. Umong kabasa na sa consumers wala na sa newspaper the brand so we should be very watchful on that mga tanan ta ko nasulod na ba po na no sa diri sa atoa kay mura og problema gyud ni it's really deep no it's really a pity and a very sad situation nga kit ang atong gobyerno di man gyud makakontrol ini so ubang nasod they have a quality control no quality control gani pananglitan karon tennis man ko mupalit ka og racket dito sa ato pre no ug mupalit ka dire which you do not know where you bought it no direct from China dako kay diferensya kay mupalit bisag made in China musulod na sa Amerika ug asa nang lugar quality control yun na so if you buy it from them no from that country assured ka nga maayong product pero og gikan na sa China diretso dire you cannot be assured nga the same quality ang atong pungutana nga why can't our national government cannot do anything about this no karon proliferation of mga Vietnamese sa mga tindahan no it is mushrooming di na babutay control asa po nila ni gipalit ng mga butanga no ngano mang makakuha man sila daghan kay mga butanga kita dili ta maka-import sa manini mas mapakita mo import atong tanaon we will improve no mahimo manggaling kaysa sila baliya diretso. Okay, thank you, sir. Sa consumers, unsa may inyo namatikdan? Doon na ba mga products nga na recall na sa merkado, pinagi usab sa DTI? Unsa may inyo ang
naaman mo diya, Consumers Watch Group, okay? So, unsa may inyong kaakuhan? Ang ato no, sa tibok kalibutan, ang mga Asian countries late pa pag-abot sa maturity, pag-abot sa being a consumer bitaw nga very watchful, no, kanang concern tayo sa ang usa sa mga taas nga level na ng mga consumers are in Europe, wherein talaga sila mag-control good. That's why ang mga producer, no, is very careful, kay sila mismo mag-dictate man niya kani gusto na mo kanang inyo ang product ingon ani ang standard. Now here sa tuagong lugar dili nato na mahimo, kaya nga daghang kayo nanulod nga mga produkto. And then, for example, no, katong product ng kutsara. Kanang kutsara, good, ang problema na nila is ang metallurgy. No? Now, we have no standards on the metallurgy sa atong mga kutsara. Unless otherwise, nag-set ang government, lagi na, ingon pa ni Congressman na, ang government wala nag-implement. Now, asa man na magsugod, karon na ana sa konsumante, don't buy. So kung walang market, walang mag-demand, hindi na yan sila mag-import. Like for example, bumili ka ng kutsilyo, abinin mo ang tibuok kutsilyo, metal. Pero abot dito sa puluan, imbis ang puluan mo 4 inches, ang metal, 1/2 inch lang. 1/2 inch lang. Iperting paggamit mo, tangtang na yun. Oh, malagpot na yun. Daghan kayo mga produkto nga walay standard. Gagi kan sa imported. Like for example, mamalit bitaw tagmot kana bitaw electric motor, abi nato nga ang electric motor barato maayo ni palito nato ni. Pero takabalo, makanang electric motor gitawag na nila na nga copper cladded or aluminum cladded wire. Ang ilang gigamit nga pag-rewind sa wind sa mga motor is copper coated na aluminum wire. So this will not last. Kay gamay init ani maputol na daw ni mga wire. Same thing aning mga electrical wire nato karon mo natong pabalon ko dato mga konsumante nato no nga daghang kayo mamaligya ay karon dili hardware na maligyag electrical wire. Tan-awa ninyo ang electrical wire. Kay kana sa abi ninyo patsada dako baga, pero tan-awa ninyo ang sulod sa wire ug unsa ba gina kadako. Pero on the other hand, sa DTI, allowed ba ang dili hardware nga namaligya og electrical items? Unsa ba? Asa man na nabilong? Nahalo-halo na. Halo-halo naman ang mga baligya nila ba? Well, sari-sari store. Kuana, dita. Wala man po may prohibition og kuan sa Naman banko. kita og peddling. Diba? Open market. Bulan, murag mo suroy na sila. Dahil ikaduha, itong ingon ni Michael, unsa man taong pagtanaw sa konsumante o ako taga-barangay, ako parang tanawon, posisyon po na ako ng mga electrical content. I mean, that is not for the konsumante. It is the government who knows the expertise. Kahit ang mga konsumante, mo palit ng kusay na. No? So, okay sa magbantayan na. Hindi natural ka itong mga expert kantigo mo tanaw kung saan ang mga contents. Napon, layo ni po, musaliba po gamay, pero lang butika. Lingalan. Yan ay butika, pero nabaligya kong groceries. Wala kabalo na yung mga groceries kung sana, wayo. Kaya baka na. Pero pwede, gano'n man. Gano'n man naman. Like convenience stores. Can we not regulate this? Or, I was raising this point to sa among council, pero di mo ko yung chairman, ako pa po ma-take up sa chairman ini. Pero ako, ang gigay ko, bukang gigay ko, ano man na naman gisugutan man nato sa business. Business name ano is butika. Butika, pero naman yung groceries. Ano ito, sir? Yun lang ko ingan na, dahil mga butika dire, kaya lahat gikan sa sardines, sa bone, sa mga biscuit, mga pagkaon, naman. Yan naman nga gisugutan man ha. Di ba sa DTI na? Di ba na sa aso mga pre? Kanang na butika no kay that is a corporation, dili naman mga bisano sa SEC na siya. Single proprietorship mo ko sa mo. Pwede ko Single proprietorship mo sa DTI. Okay. Yeah, back sir. Kining, basta may ng pagkaplastar, okay man ang kuan, ilang i-combine. In fact, first time nakaadto ko sa Amerika, no? That was 1992. Natingala ko dito sa Washington. At may og pharmacy, People's Pharmacy ato. Daghang baligya, murag dunay convenience store.
No? Kung ilan na nang gibuhat. Bisag sa gasoline station, likewise, in Europe Like and grocery everywhere, store. doon na kayo, traveler For ka. convenience, no? Sa mga correct. kwan. Pero ang importante ng gidana, nga it should be, maimbitang pagkahanay, nga dili mo sagol ang pharmacy, sa kapapalit din sagol pa lang yung kanunon og pharmacy muna gi ato ka sa Watson no sa uban doon mo na pero it is well arranged kay bulokad unsa ng grocery unsa ng pharmaceutical unsa ng mga medisina so if you can do that at nila din sa ato mura og gamay space tingali karambolan lang nila asa-asa dapit that is what is bad kay simba ko niya ang sales lady no makabaliag lain imbes nga palit ka og dulce taga-ano ka og medisina o palit ka og medisina taga ka og dulce no so I think that is where the problem comes from pero ang konsepto nga imo i-combine pharmacy with convenience store even with snack doon na nakaikan kining coffee shop no mura og allowed na sila pero kana lang yung arrangement you have to be very particular about that. Okay, yes. Anything ka na, Michael? Usap pa karon nga dapat nato bantayan no. Pareha ni ang Philippine government giban ang karon ang Korean nga mga noodles nga mga noodles, yes. Actually dili lang Korean dapat i-monitor gyud sa government makidaghan kayong nanulod nga mga product na wala Gino na sa free trade. Yeah, free trade actually mao po na giyon sa una nato sa when we were still in the chamber no. Kasi free trade tayo, lahat pumapasok. Pero andyan pa rin ang custom. The custom is the one that control, no, na mag-monitor nito. Pero yun na nga, ang problema, ang lagay napapag-usapan yan. So, nakakapasok pa rin. If the cash is right. Diba? Oo. So, pag walang papeles yan, gagawa ng papeles. Labas na yan dun sa custom. Now, pagdating dito sa merkado, dapat yun ang dapat matingnan. Kasi, like for example, yung mga foods, no? Sa Manila, meron kang makikita mga salted egg, balot, salted egg, imported, all are imported. Now, do we know what are the preservatives that what's being used for that? Yung coloring na ginamit nila sa itlog na maalat, no? They are using chemicals on this na nagkuko. Ang mga noodles natin kayo daghang kayo, even ang big groceries have imported noodles. So di na lang ito mapalit ng noodles. Karang Korean products mo na prohibit no wala import kanang kuang Gangnam style. Pwede po na. Ada doon kayo sayo ni Sir Mato yung Gangnam style. Galing sa Manila no, galing sa Manila karon going to December na tayo. Ang mga konsumante nila is very vigilant na doon sa mga binibentang langgunisa, yung queso de bola, hino, mga double dead. Na mga double dead. Sa ato ano rin mo dili pa kay takakulbaan no, pero kinahanglan mag-monitor gyapon ta. No, mag-monitor gyapon. Ang ham, imported mo na kasi nila usually. Kasi double dead po na, no? Yes, Edgar, yung pagutana. Okay, usap po sa mga point nga kinahanglan tao manigisgutan ni Sir Michael kaganina of the kani bang mga convenience stores nga galamog-lamog na ng mga produkto. Usahay magdugol na ng mga para pang laundry, mo pagkaon, that is chemicals na laundry sa pagkaon. Usay kaya sa pasilon niya nagdugol na ng mga engine oil. O kinahanglan ta kinang proper segregation. No nya dunay safety measures nga kanang dili gina sa madugol kay pagkaon ko na under one roof, aircon isolated, simbako. Kisa ba yung mutalaw aning niya sir kanang may ngunana unta lang advice lang sila kini dili ni dapat kini kay mapagkaon ni lagyo ni gasolina ni dool ni ang oil ni dili for engine ni dili ni pagkaon kini for laundry dili do sa pagkaon ganin wala no mura tingali og advocacy ra ato no mura og sa local government ay ka maghimo og tindahan do na makay permit no. So if you go into pharmacy and then you will also go into convenience store and others, tingali, they should present at the same time ang arrangement. No, sa arrangement. More or less, madali na. No? Kana og, mahimo kay, mura og ihatag mo sa ubang ahensya, di man sila pagtanaw. No? I think that is one point nga medyo, it's not expensive, pero murag efektibo para sa itong mga konsumante.
Yeah, thank you so much, sir, for bringing that particular concern. Kay ilabi na ato mga bisita tayo dito ay menta nga mga suggestions no diri sa atong forum karong buntaga ug sa naaging Domingo, ma incorporate unya to ninyo para to be guided sa pag-implement ninyo sa inyo ang mga programs diha sa DTI, no? Aside ani ang mga noodles, katong mga toys, kanang mga toys kay ang mga bata kinahanglan nga atong malikay ning mga bata ani ang plastic toys niya daghan itong mga lead content. Unsa man Vic na kuan na ninyo na may mga lakang ini nga kay tingpalit na ra ba gyud in taon para ni mga regalo sa mga kabataan. Unsa man? With regards sa mga toys of noodles dit sa FDA na siya dit sa food and drugs, kay naman sila katong capability mo test bitaw atong lead content sa pinta nga gigamit sa toys, sa materials nga gigamit o kanang sa mga noodles. Pero usually og magkandak na sila og monitoring labi na og daghan ang katong di-prohibit nga mga items din mo na sa assistance sa office. That's the time po nga mo assist na po nila. Pero wa man tayo FDA ko dili, di ba? Na ba tayo FDA dili na? Asa sa list na. Okay. Buwa sa bara. Oh yeah, so we'll go back to the suggestion of Consul Ruben Ligorio nga pwede ba makamonitor mo task force with the FDA, DTI, Consumers Watch Group nga ma-monitor na ang ato mga katindahanan kay haron prevention ba nga dili makapalit na ang ato mga katawhan aning niya nga mga toys nga nay toxins ay mga noodles ug uban pa Christmas lights ug uban pa nga mga defective nga mga products kay ilabi na karon start of the Christmas season then mamalit man gyud ta para sa mga regalo para sa mga balay para decorate ana so I think it's about time maayo tong suggestion ni Consul Ruben Ligorio so what do you think Asa may maayo nga istorya ta kasi prohibited katong mga imported pero wata kay blog unsa ni sila diba what kay balo actually we are ignorant about it asa may maayo nga mangayo ta og listahan mga tag listahan sa kaning FDA no dayon ihatag ninyo sa konsumante dayon kay inyo monitoring man and as well as information dissemination pwede tingali nga ato nang iplastar pwede ta mo sa local newspaper, no? Dan sige sa radio nga, mo ni mga products, ayaw ninyo palita. Doon naman ganyan maligya ini, ato mo sa DTI, ato mo sa police, ato mo sa Consumers Watch, no? Para maibala na to. But without knowing what are these enumerated, prohibited items, products. No? Na tama na kita siging diskurso. Correct. Dugan, Kutsihal. Singkape, ang problema mo, no offense meant sa hingkam ng gabatan. Ato lang pumunta na sa una, pero mo gusto nagpimigro na, pero muli kayo ba? Nato ko, kanili na mo sa taas na, iba tayo, wala consent sila nini. Ilan mo talaga opisina, you should have done it before. Kaya sa una pa ito akong ginapit diri, no offense sa mga presyona ito diri, na pag-examine nga mga konto, bilis na nga muna, lilis sa kahimo, mo ka lang konto. Ngano man liba na ito mahimo na. O, labaw naman na mga prohibited products, ngano man ilaban ng kagulingon ta nga ilang mga obligasyon. Nga naman, hindi man sila come up na mga listahan, ay ipabalos publiko, nga muna, anong kita pa mga konsumante o concerned citizen, inunat ng mga Consumers Watch, kita pa mo agli na yung mga opisina, nga may muhaton. Kaya pag-iibo ka rin we are suggested him to do what this should do. Kaya ilang man, on the first place, ilang man trabaho. Muna itong palawagan ta sa mga gobyerno, sa mga ahinsya sa gobyerno, hindi na kinahanglan nga, kita pa mga konsumante, mauwi mo pabalon yung kabuhat, you do it, para kita na po yung, lain mo kayo pa kita yung hatag nila, huwag mo na buhaton, balik po na to, sila yung tayo buhat, para na to. Kaya pabawon ta, nga mauna itong buhaton, hindi kay kita pa yung musagis nila, muli irony nga, sakit kay paminahon ba? Sila yung mga hilton lang mga buhatan. Tugnaw kayong panahon, pero init ka itong diskusyon. Go ahead, sir. Kanang, may need na ba convergence ba no sa mga ahensya who are concerned on this dayon pwede nga patawag tingali ni para sa council no to be proactive dayon pangkutan na nga mo mga problema nga hindi man nato masolbar diba we would like to ask what is the recommendation na why they can resolve it may kita karon nga kulang man may budget but okay
we will do it. We will request our three congressman nga during the budget hearing, they should see to it nga ang budget sa DTI should be increased. No? Asa ng mga ahensya nga nagkinahanglan og increase. If ever, it will be increased. No? But usay good na kwarta, but sometimes you don't know how to do away with the money. No? So mo na tingali nga where the local government as well as taga-dipolog ng konsumante, the constituents have to be very active. Di ba, pre? Yeah, we are very lucky to have a councillor who's very active in all of these Okay, things. so ikaw may campaign manager niya, ha? Yeah, muna Vic nga, natingala I was wondering nga, na ba FDA, because di na ito madugog sila ba? Di ba? Di na ito sila madugog sila. Wata ka ba nga existing guys sila? Di ba? We know for a fact nga, na DTI, sige nga kuan, ana-ana, na IPNP, na kuan, ana. Pero kada ubang nga mga agency nga, importante kayo sa ato ang katilingban, dapat nga, panahon na nga, mutingog sila, and they will do that. Yes. Ato po taroon sila pretan, pinalis kanginan. Wala kayo mga products karon. Karon pagkapremuna. Wala kayo mga products sa Lipolog nga medyo bikil. Nga wala to mamonitor sa mga agencies ka itong kagamahanan sa lokal. Nga wala mapabawas sa mga konsumante. Nga ang mga konsumante nagsigig palit ining mga product nuha. Nga liyay, gila na nikiling nga mga kadawasan. Hasal sa itong kalusugan, sila pa Tagalog pa. Wala ka hala. Mula sa mula ako pumutana, nga unta, madungga na sa mga hitundang ahensya, nga anong hans nagkaroon, pa man sila mapagawa, o mga listahan. Pabala, o sila pa, ay balas katauhan, nga kini ayaw magpabalik ini. Wala, linaw mga itong siyudad. Wala may kisaw. Ano bang si Michael pa man, yung sa Michael naman dire, marata mo'y kuhan, mo absolito mo ngunay og pangutala mo na kadto nga dili man well the perspective man trabaho na ila man trabaho na ang pagtrabaho na di ba? Okay, thank you so much ang puso mo iho. And yet sa balita sa nasyonal kanunay nang gingon nga these are the things, these are the products nga ginadili mo ni na. Pero sa atong lokalidad silent wa ta kabalo. Nya sa balita sa national mo na siya ang mga products nga dili niyo paliton ha. So munang luwi kita nga dili na sa lokalidad. Dito pa na manay nakalusot naman na dito Yeah. sa Manila pa na. Diha ilado na tas kalibutan. Custom Pinoy style, product standard Pinoy style. Nagata election Pinoy style. Only indicated. Yeah, so Vic Manigsaka, ang atong trade and industry specialist sa DTI, please. Unsa may imo ang additional Nakakita na po ko ang atong listing gipagawa sa TV no. Nakita ko naman dito nga ang activity na ang food and rice dito sa Kulihan. Pero ano nga pa kadungog siguro, pero ako lang po i-suggest siguro sa akong boss nga mag-form tayo task force katong gi-suggest ninyo nga mo-spearhead pa kayo dili mo na tunog-haton wala siguro may tabo. Yeah. Involving sa mga different government agencies na may jurisdiction kung asa nga product ang ilaha. Kaya mag-iwa-iwagod mga uban mahabilin nga produkto dili na monitor mas may siguro diwalo na lang. So sakto tong suggestion ni Consiel Ruben Ligorio task force nga mo-monitor, especially so nga Christmas season karon haron dili mabiktima ang atong mga katawhan. Prevention. Dayon taga-itag listahan palihog kay haron ato pong ma-share sa mass media. Then, Okay, sir. Mo-form ka task force week. Situate nga, at least ang Kapihan sa Dipolog will be represented. Kaya the way I look at it, ang Kapihan sa Dipolog purang very active when it comes to information, no? Gani malipay tagdako nga ang DTI is always at our beck and call. Kay balo sila nga usahay mo rig apiki sila sa atong mga pangutana, pero they are brave enough to admit and to also to tell us, especially sa mga atong organization sa consumers group, no? So yun pwede tingali nga i-membro ninyo ang Kapihan sa Dipolog para makatabang yun, no? Just give us the list and we will do our share. Consumers Watch Group. Yeah. Thank you so much, Consiel. Si Vic Manigsaka, anything you can add? We'll take on sa katong suggestion ni nga ang task force must be composed gyud katong mga opisina nga involved sa pag-monitor gyud itong mga tanang klaseng produkto kay daghan mo na itong monitor no in the part sa DTI lahi among jurisdiction sa pag-monitor
sa FDA lahi daw napagay sa DNR lahi pod ula. So mas mayo composite gud sa daghan. Composite yung task force. Then please provide Ang us with first, listing. importante ang media. Gani, kada enforcement na mo, doon na yung media mo, kuyog na mo. Kung the last time, doon na po ito nakakuyog, like no, kapag enforcement. Okay, thank you so much. 15 minutes, okay, before we wind up our program. Naginapusta sa atong programa. Unsa pa yung mga dugang diha nga importante kaayo, nga angay nato, nga i-share sa atong mga katawhan? Ako pasakay po background Okay, sige, go. Ako ipangutala po na ba yung mga kinabawa na ito mga products na medyo matawag sa nga braog hazardous. Dapat trabawan kay Michael kay kami mag-monitor. Wala mo natikan nga doon na yung mga products ni Pulog na medyo Nakasulod na dali, sa pastor ato, na. medyo Oh, dikit. baligyan na. Ito ka mga noodles, kana mga Sakay-sakay. butang, kana mga toys nga kargadong lead contains nga wala mo natikan na Michael. Mo unsa kita dili man gud ta ka jump into conclusion nga amo ni kaning produkto ha posible siya na isa nga kay there's a possibility always in every product, like for example yung mga duyaan nga ginabaligya karon unsaon nato pagkabalong nga kana lisod man gud pud nga kita mo accuse ta no mo accuse ta na kani posible ni na mo ana mabulay asa may how will you prove di ba, so we need Agad to yung kanang FDA, no? na sa Manila karon naa sila yung mga tester ang FDA naa sila yung tester. They can immediately na kaning butang na ay lead content or mercury content ma-identify nila mao na yung mga wala nato sa mga aspeto bangad dili nato dahil Nalisod kayo sa atong locality. pero very simple kung yung mga binibenta murang-mura yan ibig sabihin kaduda-duda yan no sa quality pa lang duda na tayo dyan kasi mura. Ang kwento nga Yes, dito, sir. ang we will start kaya makinalag tayo mga tester medyo alisod kayo na what we want is only the listahan ba nga mauni sila ang mga products nga you are not supposed to buy because these are defective or toxic contained, no? Agya na mga listahan, that is the one that you are going to monitor, di ba? Pag yung kita karo katong akong giistoryahan unsay brand o pagtanaw dito doon na ba ni ug doon natin yung ko nakasulod na ni kanang mga atong ipang mention nga noodles nga prohibited. How did we know nga it is prohibited? Because it is published, so we have to get the list. Pag doon na tayo listahan, suruyo na to, tanaw na to, oy kining noodles gikan sa Korea mao ni siya, no? Prohibited. Dito i-report dayon sa DTI. We don't need kini mga gadgets for that. No, we don't have to be a James Bond, no, on this matter. Katulad sa listahan, we start from there. Then later on tingali, inyong organization ang DTI is well impressed. We can give them now the gadget because they are very capable. But we will start with the list. Doon na ba yung nakasulod? Matuloy pagkapunta na sa atong counselor. Okay, thank you so much. Pero na misconception, no? Siguro maski ako nga basta daw yung mga products defective o uban pa tas DTI mo tana dito gid na in the first place sa FDA. Kaya sila mo determine, no? Food and Drugs Administration, no? Yeah. So enlighten us, please. Ang kwangas mga tao kalagmitan no sukat pa sa una impression nila once nila problema adto sa DTI pero always welcome no among dawaton ang complaint then among i-endorse sa proper agency among pong paybaon ng complainant. Okay. Sa pamilayan po nga agency nga nag-concern ng mga products nga atong matawag pangitan. Gawa sa FDA, DOST, DTI, at sa pa? Agriculture, okay. Sa NFA, Department of Energy, Department of Energy, NFA, National Food Authority. Yeah. So, including pa gani ang LGU, no, when it comes to weights and measures, the Yeah. local resource office. kaya ang ato ani nga prevention ba kay daghan na mga biktima nga mga katawo niya luwi kay mga bata gani katoy hinam daw itong milk nga na kon sa China pagka bikir kay totoo man ka kinabuhi sa bata wala kay balo nga ang imo dayong pa kaon sa imo dayong baby infant food good to Did ay nga pamalit sa Pasko day? Give love on Christmas Day. Ay nga. tagay ko be sige Then gawas atong ingon karon nga katong gatas dautan din sa mga bata
Dan unsa po slogan sa atong gobyerno? Ha? Unsa ang slogan? Bawal magsakit. Bawal magsakit ba? Dahil unsa pagbawal na magsakit nga ang gibaligya nato makadaot man di ay. In the first place, who should monitor? Nga kanang inyong baligya dili maayo. O then inyong punta bawal ang magsakit. Merong inconsistent bitaw. What the government is saying, sometimes they are deficient in something. Diba? Yes, Paul James, important na. Ano sa DPI bagapon ng concert or sa kanang department kanang sa food and drugs. Nagkaduol ang Christmas dahil daghan ta mga offers sa mga tindahan. Kaning buy one take one, buy one take two. Kabita mga especially kaning sa noodles, kaning sa mga kani ang mga Christmas Noche Buena packages. Sa unsa na mga iban sa nga makita nimo ang usa ang ilang main nga gibaligya taas pa ang duration sa yang expiration date. Then ang ilang ipakapin katong 3 to 5 days na lang mo lapse na ang ang expiration. Unsa may sa DTI ano sir? Actually, may gitawag na to parang promotional activities no, parang products nila makakuha o market, mahalin po daw yun. Pero bantayan po nato ng usually na anak ng mga buy one take one kanang expiration date. So as kita po yung consumer, pwede na nato na mapasta na ng minito ng kuhan ang expiry date atong tanawon with food kung okay pa ba ang pagkape nila, di pa ba expired, kung fit pa ba for consumption. Expiry dates, beer, food and drugs man at BFAD man ang naasasa, no? Mga expiry dates kung sa mga foods and mga beverages, okay. Okay, 8 minutes to go before we close our programs. So, mga yan na lang kita og panaminit sa itong mga bisita karong butaga kay murag I believe na explain pag-ayo no dire sa ato ang kapiyan sa Dipolog karon ang kabahin ini ang mga unsay role sa mga konsumante o unsa poy role sa DTI unsa kay mga products o uban pa Give blood on Christmas Day na lang. Give love on Christmas Day ingon pa ni Edgar Soronda. Hapit na ba Christmas ang kapiyan sa Dipolog mag Christmas party ta karon December 16 pohon human sa ato ang kapiyan sa Dipolog. So ato mga panelist ang ato ang mga guests invited na nato to Itaar House po maling Ginoo. So basin po nga magkuan lang ta ginagbay lang gud ana in the spirit of Christmas no og si Edgar pa share the love no on Christmas Day. So December 16 ato ang Christmas party na to sa kapiyan sa Dipolog December 16 sa to be announced later kay basin ato tag Shield Park or sa Kwanta kanana ang Jaggies no para di mo kita as a family kauban to pamilya ato pong ma-invite ang ato pong mga guest po nga doon na po sila time kay para this is the time for kwan god kanang banding time no so kasi so wala na gitay panahon no sa mga itag panamilit sa mga bisita una gikan kang Melanie atong sekretary sa Consumers Watch Group. Ay ang ako na lang ma'am is I will invite na lang ma'am ang consumers nga they could join the Dipolog Consumers Watch Group Incorporated. You could see me at the DTI office at Mondays, Wednesdays, and Fridays, or you could email me at mel_to-seat17@yahoo.com. So, because every now and then we will conduct ng seminar on consumerism, ma'am. So, naay consumer awareness kay we have ma'am. We have every members are watchers man good ma'am. So there are different areas of concern like environmental concerns, agriculture, transportation, telecommunication, food safety and medicine related concerns kanang sa senior citizens and water and electricity related concerns. So you could be a watcher, you could be a member pero nalay membership fee 100 or 150. So you could see me at the DTI office. Okay, wala labot na imong FB account o cell number ha, yung gihatag. Okay, salamat kay Melanie. Nitingog gid siya, cute kayo. Okay, finally. Okay, si Michael Malaka, ito ang president sa Consumers Watch Group. Naingon naman ni Melanie no na nag-invite sa ato ang mga konsumante. Ang ato lang ginahangyo ginato nga ang ato mga consumer, kitang tanan konsumante. Correct. No? Let us be aware. Konsumante mo na sila. No, let us be aware. And kung naato makita na ang DTI and ang Consumer Watch Group is very much open. No, para mahibawaan nato ni sa mga nanimbutangan. Please approach us para at least ma-monitor nato gud og maayo. No? And
in fact ang ato ang Consumer Watch Group is open also for mga members pa nato, mga volunteers nato nga gusto mutabang nato, no. Usahay na ba, sir, isog kayo ni mga tahanan tag-iyas, complain kanila direkta, masuko pa, din ninyo katulog nito, din pag-agto. Mga dyan, nagiton pa. Okay, so, salamat kayo. Gikan kang Vic Manigsaka, ato ang Trade and Industry Specialist sa DTI. Salamat po for inviting us again sa Kapihan sa Dipolog. Sa uulitin. Dala ko naman doon katong regarding sa helmet kay December na matataman. Yeah. Mag-issue. If possible, mo paadto na sa office to avoid walang magduot na wala pa sa last day mura pug sa kumilik ba mag-away. Kung kita na dahil kasukan nga nung inaala dili man protein. So akong advice as early as November pagod palihog ato na sa office. Bahin sa helmet. Bahin sa helmet. Okay, salamat usab ngadto kang Julius sa Laveria na minaw karon. Salamat kay Julius as usual sa imo ang pagtabang kanato diri sa Kapihan sa Dipolog. Invited po ka sa tuang party, Christmas party sa Kapihan sa Dipolog. O ingon man, good morning. Ngadto kang Attorney Kenneth Rusal kay diari sa Facebook naminaw dai siya nato sa Kapihan sa Dipolog. Attorney Kenneth Rusal, yes. O gikan sa atong panel, start with former Congressman Attorney Rosilio Matu Barinaga nga mulan sa pagkakonsihal sa Dakbayan sa Dipolog. Dagkay salamat ana sa imong candidate, no. At least it is free. Kaning lipay tag dako nga niagi nato dire ang atong mga invited guests are very active, no. Dayon ingon gud si President Obama after his election nga for America the best is yet to come. Okay. Sa tuwa ang ato aton pa magkampo ta nga para sa atong mga konsumante dita kay ingon nga the worst is still to come. O dili na to ayon pagbantay. But katong kang Edgar mo siya nga share your love. And that is good, but you have to qualify. What kind of love? What kind of love? I know of a certain high-ranking American official in America who shared his love to his subordinate. It cost his office, pero resign. That is not the kind of love. No. Kanong bago ron. A certain director at a certain very sensitive position who shared his love to his subordinate. Now, it cost his job. Now, resign pa yun siya. So that is not the kind of love that we are talking about. Thank you. Okay, Edgar, take note. Si Edgar. Kuala, react lang ko gamay. Nabawaan, nag-gusto Guzman bahay ni sa US. Nabawaan, nagkikinsay mo daog. Ang naggangnam o ang nagtumbling. May klogan man to. Okay, gikan kang Konsehal Ruben Ligorio. Salamat kayo, Ned. Salamat sa bisita, no? O, ginapunta nga, bisag, wala mo na ko ma-imbita sunod, hindi mo ma-imbita. Kung na mo importante, mahindanon ko imbutan nga itong iyanahon sa itong mga katawhan, you are free to come, no? Without necessarily being invited, you are here, you can be accommodated, you can come here, share with us, no? Inapunta nga, sunod higayon, nagyapon ka tayo mag-abot-abot sa atong kauban, yan rin si Congressman Barinaga, atong umabot nga Councilor, no? Dipolog, o Kaminduha. Pero wabi mga panya. Magkipabalo lang umulan sa si Congressman Barinaga. O ako. Basta kay nabalo na mo. Salamat kayo din o sa ako mga tikuminaw. Okay, thank you so much. Naigi duha ka konsehal nato diri ron pohon sa malayong Ginoo. Konsehal Ruben Ligorio, konsehal Matoy Barinaga. Okay, so salamat kayo ni Edgar Soronda, Paul James Hucolan, si Melanie, si Michael, si Vic Manigsaka, si Attorney Ligorio, si Attorney Barinaga. Si Tax Ilumba, si Silbert Dindoyano sa ato ang live streaming www.rmndipolog.weebly.com. I-like ang atong page sa Kapihan sa Dipolog, ha? I-like, please like our page, Kapihan sa Dipolog, natay Facebook account. Adto lang mo sa FB account Kapihan sa Dipolog para daghan kayo, ha? Please guys, kay kini atong Kapihan sa Dipolog mao ni the only public affairs program diri sa atong Luwigan sa Buanga del Norte nga nagdeal og public issues, no? So tanan diri invited, tanan diri welcome, mapolitiko, bahin basta daghan ta mo discussions diri, anything under the sun, okay? So yes, until now, yeah. So mao ni ato ang kuan, ato adring motto, no? Okay, so
Salamat usab nga kang Danny Luo dito sa istasyon sa ngalan ni Richard Villarante. Kini si Edith Pahintito mo moingon kaninyo. Happy Sunday despite the rains. Dayon, please take good care of yourselves, especially your family. And God bless us all. Studio, take it away. Merry Christmas. Happy New Year, Tay. Sige ka.